Magandang araw, welcome back again sa ating channel, mga kwento at alamat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat kung bakit mayroong Chinese New Year or kung saan nag-umpisa ang Chinese New Year. Nakikita nyo ba ang sumasayaw na nilalang na ito? Kapag ka Chinese New Year, ang tawag sa kanya ay si Niyan, isang mabangis na halimaw. Umpisahan na natin ang kwento tungkol kay Niyan. Noong unang panahon, sa China, mayroong isang mabangis na halimaw na tinatawag na si Niyan. Ang kanyang ulo ay katulad ng isang leon na mayroong matalas na sungay, kung saan ginagamit niya ang sungay na ito sa kanyang mga biktima. Si Niyan ay nakatira sa pinakailalim ng karagatan. Merong oras na siya ay umaahon sa lupa upang kumain ng mga tao at mga pagkain ng mga tao or yung mga tanim. At ang araw na ito ay kung saan ay ang pinakahuling araw ng lunar year. Sa araw na ito, ang mga tao ay kumakain ng maaga at sinasara nila or kinakandado nila ang mga pinto ng kanilang istaka ng mga pagkain. At pagkatapos ay tumatakas sila papunta sa mountain or sa mga kabundukan para hindi sila kainin ni Niyan. Isang araw ng taon na yon, may isang matandang lalaki na mayroong silver na buhok at dumating siya sa baryo. Nag-promise siya sa mga taga-baryo na itataboy niya ang mabangis na halimaw. Pero ang mga tao ay hindi naniwala sa kanya at natatakot pa rin sila kay Niyan. At nung dumating ang hating gabi ay nagsitaka sila papunta sa kagubatan. At ngayon nga ay dumating na si Niyan. At nakita niya na wala ang mga tao sa araw na yon. Kaya naman, handa na siyang sugurin ang mga bodega ng mga tao para kainin ang kanilang mga stock na pagkain. Ngunit, nagulat na lang si Niyan nang may bigla siyang marinig na mga putukan. At natakot si Niyan at hindi siya makatakbo. At yun na ang pagkakataon ng matandang lalaki para takutin si Niyan. Ang matandang lalaki ay nagdamit ng pula at nagpakita siya sa halimaw. At walang nagawa si Niyan dahil takot siya sa kulay pulang damit ng matanda ay tumakas ito. At kinabukasan bumalik ang mga taga-baryo. Nakita nila na ang kanilang mga bahay ay hindi nasira at hindi nakain ang kanilang mga pagkain. At naalala nila ang matandang lalaki na siyang nagtaboy kay Niyan. Inakala ng mga tao na ang matanda ay isang diwata na dumating sa kanilang baryo para sila ay tulungan. At ang matandang lalaki ay tinuruan niya ang mga taga-baryo kung paano nila patatakasin, kung paano nila pala tatakutin si Niyan. May 3 paraan para takutin si Niyan. Ito ay ang kulay pula. Kailangan nilang magsuot ng kulay pulang damit at buksan nila ang kanilang mga ilaw at sila ay magpapaputok ng malakas o magsisindi sila ng mga firecrackers. At mula noon, tuwing katapusan or tuwing sa last day of the year, nagsusuot ang mga tao ng kulay pula at nagsasabit sila ng mga parol na may ilaw na kulay pula at sila rin ay nagpapaputok. At ang kanilang mga ilaw ay nakabukas sa buong magdamag para hindi na lumapit si Niyan.
at lumipas ang mga panahon, nakaugalian na ng mga tao ang ganito at hanggang sa ito ay naging tradisyon na ng mga Chinese. At dito na nga nag-umpisa ang festival na tinatawag na New Year's Eve. At yan ang kwento kung bakit mayroong Chinese New Year. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Thank you and bye-bye. Don't forget to like and subscribe to our channel.